ano ang pakiramdam o reaksyon ng isang Marcos Jr. kung sakali mang nanonood siya at kung sakali man na nakakarating sa kanya ang mga totoong balita na sinasabi na lantaran ng pinapahayag ni VP Sara ang hindi na niya pagsuporta sa isang Marcos Jr. administration. Hindi lang yung hindi pagsuporta, lantaran pang pinapahayag ni VP Sara yung labis-labis niyang pagsisisi at isa na rito yung pagngingiri ng paumanhin sa mamayang Pilipino na kung hindi dahil sa kanya ang 31 million boto na nakuha ng Bongbong Marcos Jr. ay hindi magiging 31 million. Aminin o hindi ng Marcos administration, napakalaking bagay ng Duterte, ng mga Duterte, na kaya ka naging Pangulo dahil na rin sa suporta at endorsement na ginawa ng pamilya Duterte na kayo mismo ang nakakapagpatunay dahil kayo mismo ng kapatid mong si Superate, Amy Marcos, ang nanligaw kay VP Sara para maging kapartido nyo. Tapos ngayon, matapos nyo makuha ang gusto nyo at maupo kayo sa palasyo ng Malacanang, ay ginawa nyo si VP Sara na isang parang basahan na matapos pakinabangan at ipampuna sa mga dumi nyo, ay basta-basta nyo na lamang itinatapon. Alam mo ba bakit narito si Enteng? Bakit? Gusto niya ngayong hanapin kung nasan yung remaining 5,499 flood control mark. Oh, so kinakatigan niya yung paghahanap na, yung pagpapack-check ni Karina, no? Oo. Kasi ang gusto ng nature ngayon, you fact-check the fact-checker if they F up. Hindi mo pa tinuloy. If they... O sige, aga-aga. They F up na. Hindi mo napansin sinabi ko, 5,499 na lang. Bakit? Nabawasan, di ba nabangga ng barko yung isa? 5,500 yun, Marlon. No? And, we give it to him na nabangga yung ano. And ito, asan ngayon yung panata ng, ng mainstream media? Kaninong ba nabasa? Hindi na raw mainstream media. Ano na? Paid stream media. Yes, tama din naman. Ano yan? Paid post, yan, paid statement, paid ads. Paid silence. Paid silence. Para hindi nila sulat, yun lang yan. May tawag doon sa amin. Ang hirap niyan, Marlon. Kill the story. Alin ang hirap? Paano kung pinaghirapan mo? Tapos halimbawa, you risk your life just to expose the information. Iba yun. Pero meron talaga mga PR operators na ang gagawin nila, papakiusapan yung mga friendly forces nila na wag na lang patulan yung istorya, dead man na, wag nang isulat, wag nang i-report sa kapalit na halaga. May ganung operation pa. May ganung media operations. Alam na alam yan sa paid stream media. PSM, no? Yeah. PSM. Oh, speaking of PSM, kasi it sounds like PMS. Naalala ko ang ating, maganda naman pala yung hindi tayo blurry. Oo nga, sana. Worried si Marlon kasi na mag-blurry kami. Oo, nung nakaraan kasi nandito kami sa area to, maganda si audio, tapos blurred kami. And anyway, kamusta po ang reception namin? And kamusta si Loud and Clear? Ayun, ituloy ko lang, Marlon. Nung papunta kami nung minsan sa Liwasang Bonifacio, coming from Quezon City, Marlon. So, sa... Kasi after ng interview ba ng mga bistakeros? Mga bistakeros. Okay. Punta sa Liwasan. Siyempre, sa Manila ang daan. Marlon, kasi nabanggit mo yung paid mainstream? PSM? Hindi ko alam paano PMS, paid mainstream. It sounded like PMS. Naalala ko si Secretary Naida ang PIN. Alam mo ba sa Maynila, nakakita na ako ng mga kubol-kubol na tent, Marlon. Friends of Naida ang nakalagay. Mga tatakbo congresswoman or mayor? Hindi ko alam, Marlon. Sana mag-isip siya kung mayor. And sa district niya, kasi yung asawa niya, dati naman congressman, si Kong Hari. Yun yung na-involve sa alam mo yun, nung ayahay yung... Nahayahay na moment. Anong bansa ito? Bansa? Nasa labas ng bansa yun. Bangkok. Bangkok. Napilit din pinagtakpan ng mainstream media, Marlon. Dahil at that time, magaling ang kaibigan nating magmaro. Oo nga. Ay, Yusek. Si Teresa Sanggalang, bueno mano. Ay, maraming salamat. Maraming salamat sa pakulay at si Diana Kibjanan. Si Trollbuster kanina pa text. Nagre-review tayo. Thailand. Si Trollbuster. Thailand. Bangkok, Thailand. Nakakapi ka naman. Baka naman. Kami nag-text. Ang baduy daw dun sa lugar nila, binabaha. Ay, wala sa... Hindi ko naman sabi. Lahat ng lugar ngayon sa Pilipinas, binabaha. So, lahat ng lugar ngayon sa Pilipinas, baduy. Nasaan ka ba ngayon? Kung hindi na inabot dyan yung 5,499. Hanapin mo, Trollbuster, yung 5,500. Paano 5,499 na lang? Oo. Kasi nabangga. Nabangga isa eh. And balik-balikan natin, singilin natin yung 5,499 at yung hindi pala 1 billion a day lang, Pam. May nabasa ko 1.4 something billion. 1.47 billion. Parang
yung PhilHealth na 89.9 billion. Na So, 90. ini-estimate na lang natin to 90 Oh, billion. pero itong kung 1.4, dapat pala ang linya natin 1.5. 1.5 billion. billion a day, di ba? Oo. Alam mo kasi Marlon, sa aming mga mayayaman, yung 500 na remaining. Sana all. Yung 500 million remaining, Marlon, ano ko na lang yan? Charot. Chicken feed. Magandang umaga po sa inyong lahat at maraming salamat na nandyan ang 580 na live viewers na gustong makinig sa atin sa mga panahong ito. Magandang umaga rin po sa mga maglalay pa. Yes. Well, unang-una, please, manatili po tayo sa loob ng ating mga bahay. Huwag niyo po kaming gagayahin. Ako, aga ko umalis. Alam niyo ba yung salamin namin, puro anggi. Puro anggi. Pati itong minupa namin, nawakan namin. And alam niyo ba yung tripod namin? As we speak. So, kung biglang lumipad dyan. Na sumapak sa isa sa mga mata namin. Alam mo, papunta sa akin ang hangin. Oo, talaga ba? Huwag naman. Huwag naman. So, huwag niyo po kaming tutularan dahil kami lumabas ng aming sabi mga bahay. ni, mini vlog, buwis buhay. Marlon, nung tinitingnan lang natin yung ibang mga yung mga ibang balita ngayon, abot dibdib na di umano ang baha sa Naga. Dahil if you visit the post of DZRH News sa Facebook nila, merong photo doon na shinare sila na ang taas ng baha na pumasok na sa mga kabahayan, Marlon, dahil sa pananalanta ng Enteng PH na bagyo. Bago ko puntahan yung Lenny Robredo Country, Yes. up to now, wala pa akong malinaw na deklarasyon ang palasyo ng Malacanang. May na-monitor ka ba? Wala pa. Baka hindi pa nakakapag-refill ng baka tulog pa si Executive Secretary Lucas Bersamin at saka si PBBM na hari ng fake news para i-announce po na isuspindi na yung klase. Baka baka napagod kakalaban ng GMA News sa kanya kagabi dahil siya ay isang fake. Wow, talaga naman. Di ba? Ganyan kasipag ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kasi isipin mo, anong oras na? 8:38 na, mag-alas 9 na po mga katete kay Ebo. Wala pa rin deklarasyon kung may pasok po o wala ang mga estudyante natin. Ito yung mga panahon na ang isang weathercaster, Marlon, ipapanoorin mo na nasa labas at nasa pose. Narito po tayo ngayon, napakalakas ng ulan at hangin. And tingnan natin kung lalabas ba siya. Yeah. O baka na naman lalabas pagtapos ng... Tapos na, yung hindi na siya tapos mapapahamak. magmumukhang motorcade lang yun, mag-motorcade sa baha. Yes. Diba? And dahil binanggit niyo yung Naga na isa sa sentro ng bagyo ngayon, Enteng, nasa naman ang mga dilawan. Dapat kayong mga dilawan na sinasabi niyo na kayo ang tunay na oposisyon, dapat kayo mismo ang naghahanap ngayon kung gaano katotoo yung sinabi ni Bongbong Marcos Jr. na merong 5,499 flood control projects ang naipagawa sa nakalipas na 2 taon. Kay Gunter Gray, hindi na po siya 5.5. Ano na? 5,499 na po. 5,499. Pina-fact check lang kasi gusto kong labanan ng fake. Kasi kaya nawala ko ng isa, nabangga ng barko. Yun lang ano. At Marlon, so isa pa sa mga balita na nandyan ay di umano ang DOJ, Marlon, ay magpa-file ng case versus the Davao City judge na nag-issue ng TPO during the PNP search for Kibuloy dun sa Kingdom. Ano nga ba TPO, Marlon? Temporary Protection Order. Di ba? Mula sa Rito Pamparo. Yun, Marlon, ang pilit ko sinasabi na ang paglaban sa fake ay hindi lamang dahil ang balita ay itim at gusto mong patutuhanan na ito ay puti. Ang paglaban sa fake ay ito rin yung mga optics or spin na gusto nilang gawin para baliktarin ang mga balita, ang maling pagpapahayag ng mga impormasyon, Marlon. Kagaya din ito, Marlon, dahil hindi sumang-ayon sa inyo ang isang ahensya ng gobyerno at umayon ito sa mas nakararami, di ba? Gagawan ninyo ng panghahamak. I'm sure Judge Duebas, no? Duebes? Yes, Judge Duebes. Isa na lang ito sa mga dismayadong miyembro ng judiciary na marami nang may gusto sa Marcos administration. Dahil wag natin kalimutan yung expose ni Ma'am Maharlika patungkol doon sa judiciary for sale. And true enough, naipwesto yung kapatid ni AFP Chief of Brony Browner na as maging justice ng Court of Appeals. Sino kayong kumita doon? Tanong natin kay Executive Secretary Lucas Bersamin. At saka sa apo niya, apo. Hindi pala pamangkin kasi si Adrian Bersamin, anak ng... Di umano. Di umano. Anak ng... Ito totoo eh. Anak na babae ni E.S. Lucas Bersamin. Na... Sa marriage na hindi kanya. Na... Yun ang hindi... Ito di umano hindi tayo sure Ito di umano. Na love child. Kasi marami naman love child. Hindi naman maging masama na maging love child. Hindi kasalanan maging love child. Kaya paboritong apo to. Kasi nga, love child di umano. And ang tinuturo, ang napag-uusapan sa Judiciary Department na ang nangungumisyon para sa judiciary position for sale ay yung maglolo. Di umano. And yung ginawa nila ngayon na pagbabanta, sasampahan nila ng kaso, ang judge ng Davao Regional Trial Court ay isa na namang paraan nila para gipitin, sikilin ang sino mang personalidad
na hindi umaayon sa kanilang kagustuhan na wasakin ang burokrasya. Malungkot pa. Grabe. Malungkot. Pero Marlon, hindi lang ito yung hindi lang yung judge na ito, yung dahil bugnot o buwisit na siya sa administrasyong Marcos. This is someone who is doing his mandate Actually, to the tama. people to give it justice to them sa mga nangyayari ngayon. Hindi na makatarungan, Marlon, kung ano yung nangyayari sa loob, ha? Totoo. Hindi Totoo. na. Mag-uukay Huwag nila ng ka, ganon. yung magpapasok kayo ng mga gamit na hindi nyo ipinapaalam sa mismo may-ari. Tapos kahapon, anniversary nila, hindi nyo sila pinayagan na mag-celebrate ng anniversary nila sa mismong katedral nila. Kayo ang nagdidikta. Pero hindi nila napigilan dahil mas nangibabaw yung kagustuhan ng mga miyembro na makapag-celebrate pa rin at ginawa ito sa At labas. nakahiya sila dahil lumutang ang BP Sara. Pero bago Yes. tayo mag-BP Sara pa, Yes. ano lang natin doon sa Davao RTC Judge. Nakakalungkot to kasi sabi mo nga, wala naman siyang ginawang mali. Ginawa niya lang ang trabaho niya bilang hukom, bilang husgado. At ngayon, pagbabantaan nyo, nakakasuhan nyo sa court administration. Di ba? Tapos, para ano? Para magmukha na naman, maging chilling, magkaroon na naman to ng chilling effect sa iba pang mga judge na wag mag-i-issue ng kung anumang order o kautusan na hindi naayon sa kagustuhan nila. Ang hindi Yung batas, milit yung binabaluktot. Kaya nga yung piring ni Justice, di ba, meron siyang, di ba, Yung simbolo. may yung simbolo ng Justice, meron nakapiring ang mata niya. Kasi ibig tapos may timbangan. Kaya nakapiring yun, kasi siya ang tumitimbang na walang kinikilingan. Nang nakapikit lamang siya, walang nakikita, tinitimbang niya alin ang tama, alin ang mali. na siyang slogan ng isang malaking network ng pakahayag, Marlon, ng ng GMA7, Page Three Media. Page Three Media, PSM, Walang na kinikilingan. GMA7. Pero, iba ang sinasabi sa kanilang ginagawa. Parang, ano yan, parang si BBM. O ngayon, who you later. Di ba? Friends tayo ngayon, who you later, di ba? Na fake news sa kanila pag hindi nila gusto o hindi naayon sa mga amo nila. Yes. Pero pagka tinatamaan ng amo nila, tigil tahimik sila, wala silang komento, at wala man lang silang nilalabas na report patungkol sa kabulastugan ng mga boss nila. Ito rin yung sinasabi ni VP Sara nung siya ay humarap sa OVP budget deliberation sa Kongreso, Marlon, na ngayon ay minamak. Ano nga ba yung Tagalog na mak? Pinupulaan. Pinupulaan ng maraming tao dahil sa Binibiro, kanyang ginagawang biro. accent. Oh. Yun yung sinasabi na she may not like what she heard, but that doesn't mean that I was not answering or giving it an answer do sa mga tanong, di ba? Yun, ganyan ang administrasyon ngayon. Sumasagot ako, pero dahil hindi tayo magkatono o magkasing taas ng timbre sa alignment natin, hindi nyo tatanggapin yung tanong, yung sagot ko sa mga tanong nyo. Yan, Tama, kagaya niyan. tama. Dahil hindi nang barubal ang judge na to sa Davao RTC, Marlon, kakasuhan ngayon yung mama. Nasaan ang hustisya? Ang nakakatakot dyan, lahat na lang ng institusyon sinisira nyo. Sinira nyo na ang PNP, sinira nyo na ang Kongreso, sinira nyo na ang mainstream media, di ba? Pati ba naman ang judiciary, gusto nyo pa sirain? So ano na lang natitira? Armed Forces of the Philippines? Ito Marlon, ito Marlon is already very telling na wala ng independence ang mga branches of government. Mismo. No? Wala na yung check and balance. Yes. Diba? Wala na yung tinatawag na check and balance na siyang tunay na diwa at fundamental principles ng demokrasya. Yes, Diba? yes. Ang legislative, executive at judiciary na hindi naman, ito Marlon, napanood ko kasi kahapon yung basta Dabawenyo ni Mayor Baste. oo. Sinasabi niya na hindi naman dapat hindi sila nag-uusap. Pero dapat they stick to their mandates na sila ay mga individual branches of government. Correct. Para nga na-maintain mo ang checks and balances sa mga pangyayari. Kaya nga ang tawag doon, Pam, co-equal branch. Yes. Co-equal branch, ibig sabihin pantay-pantay kayo. Yes. Hindi dahil hindi nyo gusto ang ipinalabas na kautusan ng isang RTC judge, pagbabantaan nyo kayong nasa executive department. Let's see kung gaano katotoo ang hamon naman na yan ni DOJ Secretary Remulla, no, Marlon? Because sometimes they just do it for the sake of just saying it but not delivering it. Yung Nananakot. Para na magkaroon ng chilling effect. Yes. Ang problema mo, Secretary Boying Remulla, alam na ng taong bayan na hindi na maganda ang lagay mo. At may question o may issue sa kalusugan mo, dapat ang ginagawa mo na lang ngayon ay tama at naayon sa pagkatao mo, sa taong bayan. Waiting na nga lang kami and we will celebrate your death. Let's stay your life. Yeah, because there's life after death, Marlon. And we need to celebrate that. Alam mo ito yung ginagawa nila para pagtakpan yung kung ano-ano, no? Tama yung mga komento ng mga kasama nating sa mga netizens na yung issue ng KOJC ay pilit nilang pinagtatakpan yung pulboronic video, pinagtatakpan yung sa extraction, pinagtatakpan yung PDEA leaks, di ba? May isang halimbawa ako dyan, Pam. Yung katotohanan na to para itong isang langis. Oh. Na pag nilagay kahit isang gapatak lang, pag nilagay mo sa isang balding tubig, yung katotohanan na yun na isang patak ng langis na yun, nasa ibabaw pa rin po yun ng balde ng tubig. At hindi nyo papagtatakpan ang katotohanan
patungkol sa issue ng pagpupulburon ng Pangulong Bongbong Marcos at patungkol doon sa iba pang korupsyon na kinakaharap ngayon ng sambayang Pilipino. Nakakalungkot lang. Nakakalungkot lang. Yung korupsyon na yan, Marlon, yan ang nagdudulot ng lahat ng kapalpakan dito sa bansa natin. Correct. Ito, Yan ang root of all, ano eh. ito, of all kapalpakan eh. nananalanta, patuloy na nananalanta ang bagyong Enteng. So, nasan ngayon ang mga magagaling at hindi mga ipokrito na mga congressman para alamin kung sino-sino ba talaga ang nakinabang doon sa 1.5 billion a day na pondo sa flood control project and sino-sinong senador, kongresista, and kontratista. Saan napunta yung perang yan? Sino mga ngahas na nagpunta at ngayon nananalanta sa Bicol Region at iba pang parte ng Visayas? And sana sa mga Dilawan, Pinklawan, sa nagpapakilalang oposisyon, please, kayo na manguna, patunayan nyo na kayo ang oposisyon, na kayo ang nagsisilbing tagabantay, nagsisilbing tagahanap ng butas ng pagkakamali ng kasalukuyang pamahalaan. Ito po, nagdudumilat na katotohanan. May ipinagmalaking 5,500 flood control projects, pero ang oposisyon ngayon ay tigil tahimik, daig nyo pa ang pipit. Daig nyo pa ang pipit para magsalita at questionin ang nangyayaring kabulastugan at kurakutan ngayon sa pamahalaan ni Marcos. Ooh. Pero sa lahat ng Agad. nangyayaring ito, merong isang babae ang naninindigan at tinatayuan kung sino talaga ang sumuporta at nandyan para sa kanya umpisa pa lang. Mismo. I said umpisa pa lang, Marlon, because it's not during the time of her vice presidential campaign to now that she's vice president, to then that she was secretary, and then to then that she was mayor, governor of Davao. Nandyan yung KOJC para sa kanya. Kasama sa speech niya, Marlon, my favorite part. It wasn't the apology yung favorite part ko. Ang favorite part ko, nung sinabi niyang, pasensya na kayo, ngayon lang ako dumating. Pero ang tatandaan ninyo, at least, nandito ako, ay hindi man ninyo ako kasama sa kasiyahan, narito ako sa inyo ngayon bilang kaibigan sa inyong kalungkutan. Tama. That's being a friend, isang kaibigan. Galing. Ang galing, no? Ang dami ng magagandang sincerity, sila. grabe, no? Na ano ba to? Ang sabi niya parang padalan man ng bala, tirahin man ng tirgas. So, hindi niya man direktang hindi man niya direktang tinira si PBBM, pero halos pinariringgan niya na pinapakyek niya na anong sinasabi mong walang baril? Anong sinasabi mong walang tirgas? Eh doon sa speech ni VP Sara, sabi niya padalan man ng bala, tirahin man ng tirgas. Ang isagot natin, preach them of the word of God. Di ba? Tapos sabi niya, hindi ako naawa sa inyo, sa KOJC. Hindi siya naawa. Ang pinatutukulan niya, mas nakakaawa ngayon yung mga nasa gobyerno na masyado nang nalalasing sa kapangyarihan. Pero yung part na sinabi niya yung, if they make you feel so bad, not verbatimly, show them peace. Yes. No? Ang galing na. Tapos Marlon, alam mo, kahit sinong tao naman, kahit masamang tao, pag nakita yung paano siya nagsasalita, yung mukha niya, mararamdaman ng kahit yung pinakamasamang tao na itong babaeng ito, nandito ito, sinserong humaharap sa At nagsasabi ng at totoo. nagsasabi ng totoo. Ang aga niyang dumating doon, ha? And bago siya pinagsalita, talagang nakiisa doon sa pagdiriwang nung anibersaryo ng KOJC. Nilinaw nga niya, nilinaw niya na malas daw ang number na 9. Kaya sa halip na 39th anniversary, binati niya ang KOJC ng 40th anniversary. May ganun kasabihan pang sa aming mga Chinese. Wow. Mukha na ako Chinese. and sabi niya, here is to 400 years for you, di ba? Alam mo, yung mukha, Marlon, ng isang VP Sara na siya kasi yung mix ng ng maamo at matapang, di ba? Napapalabas na yung amo sa sosyo mo kailangan lumabas or hindi naman kailangan pilitin pero lumalabas dahil naturalesa yung ali na may amo at merong may tapang. Ito rin si Roy Sepulveda, natural din. Maraming salamat sa pakulay. Thank you. Tapos ang maganda ron, binahagi ni VP Sara, humingi siya ng paumanin kung bakit hindi ka agad siya nakapunta sa KOJC compound. Kasi meron din siyang sariling laban na ipinaglalaban doon sa OVP at alam naman ito ng taong bayan kung gaano siya winawalang niya na hindi siya pumayag at nanindigan siya nung budget deliberation sa House of Representatives. Ang sabi niya pa nga, maaaring iba-iba yung paraan ng pakikipaglaban nila pero nasa isang gera tayo. Nasa isang gera ang tanggapan ng OVP, nasa isang gera ang KOJC ngayon na ginigipit at sinisikil ng PNP at nasa isang gera ngayon ang mamayang Pilipino. Ang galing. Ang galing. Sometimes, Marlon, you wonder kung ano ang pakiramdam o reaksyon ng isang Marcos Jr. kung sakali mang nanonood siya at kung sakali man na nakakarating sa kanya ang mga totoong balita na sinasabi na lantaran ng pinapahayag ni VP Sara ang hindi na niya pagsuporta sa isang Marcos Jr. administration. Hindi lang yung hindi pagsuporta, lantaran pang pinapahayag ni VP Sara
yung labis-labis niyang pagsisisi at isa na rito yung pagngingiri ng paumanhin sa mamayang Pilipino na kung hindi dahil sa kanya ang 31 milyong boto na nakuha ng Bongbong Marcos Jr. ay hindi magiging 31 milyon. Aminin o hindi ng Marcos administration, napakalaking bagay ng Duterte, ng mga Duterte, na kaya ka naging Pangulo dahil na rin sa suporta at endorsement na ginawa ng pamilya Duterte na kayo mismo ang nakakapagpatunay dahil kayo mismo ng kapatid mong si Super Ate, Amy Marcos, ang nanligaw kay VP Sara para maging kapartido nyo. Tapos ngayon, matapos nyo makuha ang gusto nyo at maupo kayo sa palasyo ng Malacanang, ay ginawa nyo si VP Sara na isang parang basahan na matapos pakinabangan at ipampuna sa mga dumi nyo, ay basta-basta nyo na lamang itinatakot. At ngayon, itong si manggagamit Amy Marcos ay nananahimik. Mismo. Hindi mo na nakaringgan ng mga pahayag na dati naman sinusubukan niya at tinatry talaga niyang maisalba pa ang unity team, Marlon. Pero ngayon talagang, even yung tono niya ng mensahe sa Pastor Kibuloy na sumuko na lamang, naiba rin, Marlon. Grabe, no? Grabe. Alam mo pa, may isang termino ng sa mangga, hindi lang manggagamit. Ang pwedeng termino pa dyan, manggagancho. Manggagancho. Ito yung manloloko. Sa madaling salita, ito yung mga mambubudol. Pamilya mambubudol ito. And in English, you call it user. Or scammer. User. Or ano, yung street lingo, Marlon. Addict. Meron pa si OFW. Ang gagago. OFW hero, ha? Hindi-style ka dyan, ha? Actually, minsan, Marlon, ginagawa nating nakakatawa. Naman. Dahil lang para i-lighten mo na rin yung bigat ng issue. Actually, may nag-comment nga dun sa nakaraang vlog natin. Ito si Marlon, tawa ng tawa, nakakainis na hindi dapat tinatawanan ng sitwasyon. Hindi po. Kanya-kanya po tayo ng paraan kung paano natin tatanggapin yung problema natin sa sarili natin, problema natin sa lipunan. And kung ito naman ang makapagpasaya sa atin kahit konti lang, di tumawa na lang mo tayo. Kung ikaw gusto mong dibdibin, namnamin yung nararamdaman mo, bahala ka sa buhay mo. Basta kami, ugaling Pinoy yun. Madali lang kung mag-sign up sa YouTube, mag-vlog din po ugaling Pinoy yun. Basta kahit may problema, tatawa. Yun ang may bagyo, di ba? Ang tao, pag binahayan. Binahala, nagtatawanan pa. Yun ang kulturang Pinoy. At alam ko, marami nga ayaw ng mga katetet kay Evo natin. Ang baha ka lang, Pinoy kami. Di ba? Ulan ka lang, Pinoy kami. Bagyo ka lang, Pinoy kami. Ganun yung mga linya. Yun yung mga ano ba to? Ang iniisip ko, hindi na i-fan ng gusto, no? Habang, anyway, siguro sobrang pagod na rin ng mga kasama natin sa SMNI. Yung habang nag-i-speech si VP Sara doon sa KOJC ko, ano kaya ang nararamdaman ng mga pulis na nandun? No? Ano ang ginagawa nila? Marlon, maganda silang tinatrato ng mga member ng KOJC. Makikita mo sa isang video sa social media, Marlon, na sila ay nakuha pa nilang makipag-basketball, Marlon. Talaga? May bumabati sa'yo. Si Jake Lockhart. Naku, bakit mahal ang bilihin? Magkano? Ano ba yan? Talaga, hindi ko napansin yun. Meron basketball. Ang galing, di ba? Habang may mga ganun, tingnan mo ha, ito nakakatawa. Ito malamang to yung mga nakakalarong basketball ng mga KOJC members ay mga pulis na mabababang ranggo. Meron naman dyan na isang full colonel sa katauhan ng isang Colonel Osolito Patay. Pinapatulan pa. Ang apelido niya Patay. Naging candidate siya na maging hepe rin ng na hindi rin naman tinanggap. Alam ko, nabasa ko yung name niya bago i-appoint si Hansel Marantad, Colonel Hansel. Napanood mo yung video, kung duro-duruin yung mga babae sa KOJC. Itong ginugol ko si Colonel Patay. Graduate pala siya ng Philippine National Police Academy, class of 1996. Colonel Patay, wag mong kakalimutan, kaya narating mo yung rango mo dahil naging scholar ka ng bayan. Yung pagiging scholar ng bayan, gamitin mo sa bayan. Gamitin mo para sa bayan at tumanaw ka ng utang na loob, hindi yung babae pinapatulan mo. Kumakaasta, Colonel ka na, boss. Isa na lang, may estrella ka na sa balika. Dapat naayon sa posisyon, rango mo, yung pag-uugali mo at asal mo. Kaya mo, Marlon, yung hukay doon para sa kanya yon. Ako na mismo magsasabi, sagot ko na po ang gravestone. Sabi nga ni Jason sa, ito mga to, gusto ko, inaantay ko na lang na magretiro na to. Si General Torre, saka si Willow of Cat. Maraming salamat. Willow the Cat. Willow the Cat. Sorry na, mamalayo. Willow the Cat. Sabi ni Jason sa, inaantay ko na lang mag-retire si General Torre at saka si Colonel Patay. Para i-invite niya pagka civilian na sila, pag-retire na sila. I-invite niya kung gaano kasarap. Hindi na kaya ni Manong Jay. Respect tayo. Dadaling ko yung skeleto issue ko na matulis yung takong. Anyway, i-invite niya, magkapi sila sa paanan ng bundok ng Mount Apo.
na papakitaan niya na gaano kasarap mamuhay sa Davao City na ginulo lamang ng literatong ito, liderato ni General Torre. Saka ito pa, isang umi-epal at umi-eksena na isa sa pangalan ng isang Colonel Patay. Marlon, gaano naman katotoo ang marites ng isang Sir Jason sa kanyang FB page? Dahil hindi mo na nakikita ngayon ng isang ano, di ba? Ang Actually, nabasa ko na isang Torre sa compound ng KOJC para magtimon-timon doon at magmando-mando doon at magyabang-yabang doon, mag-aastang aso doon, di ba? Dahil di umano ay naengkanto. Nanuno sa punso, Oo, no? nadiwata. Nadiwata. Baka naman umihi sa tabi-tabi. Eh, di ba? Hello, Chichu. Wow, Chichu. Chichu, Palaki ng eh, palaki, oh. Chichu. Chicho Kyle, ay gay buhay, $20 siya, kuya. Malapit na mag-50 yan. Baka naman. Di ba, pagka, dinabot mo ba yun? Pagka wiwiwi ka sa tabi-tabi, yung lupa, nagtatabi-tabi po ka. Oo. Yun, di ba? Ugaling Pinoy yun. Na-expose ko tuloy yung sarili ko nang nagwiwiwi sa tabi. Oo, di ba? Hindi, alam mo yung katanghaliang tapat, nung bata pa lang kami, bilang probinsyana nga, Marlon, di ba? Malawak ang aming bakuran noon. Meron kami mga puno ng sampalok, babolo, santol, yung mga ganyan. Wow, sarap mo. Doon kami nagtatago-taguan sa mga puno, batuhan pa ng bunga and things. Bago ka umakyat, tapos pag tumungtong ka sa lupa, ang term nga namin sa Kapampangan, bari-bari apo, makilabas kami po. Bari-bari apo, makilabas kami po. Oh, yun, ganun. Kaya pag may dadaanan kang taong hindi mo gusto, Marlon, tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Oo. Ano kaya, kung namaligno, ito, kwentuhan lang naman. Sabi Ayaw may tayo lang lumaki. na. Miss Lou, di ba? Thank you. Lumaki ba yung ebon? Oo. Yung mga ibon sa kanyang tete, Yung sa tete. dyan ka na, hindi, sabi. Sir Jason, sa tanong lang naman. Kung lumaki yung ebon, buti nakalipad yung helicopter. Hindi malayo, Marlon. Hindi malayo. Saka grabe yung nag-uukay sila. No? Sabi ko na pa, kaya merong isang na nag-post ako. Aminin nyo na, ang hinahanap nyo, hindi si Pastor Apollo Kibuloy. Ang hinahanap nyo, pera and ginto. May share pala ako dyan, Pam. Nung ang Patuan Massacre, Maguindanao Massacre. So, pinasok ngayon yung compound ng mga Ampatuan, na Governor Ampatuan. Alam mo ba pinagkakitaan nyo ng ilang militar, ilang pulis, at ilang NBI? Oo, kasi yung mga pera nila, palibasa, ang daming pera, nauhukay lang nila sa backyard. Tapos puro pera yun, Pam. And napansin nyo minsan si General Diwata, yung pader, yung sentadang pader, hinahawakan niya. Kasi yung iba nun, ito mga kwentuhan to sa sa mga ilang tropa, sa Intel din, sa Intel community. Yung pader doon, yung panahon nila sa Ampatuan, mga bagong asintado yun, Pam. Alam mo, ginibayo ng ilang NBI, ginibayo ng ilang militar at PNP. Ang laman ng loob na yun, alam mo, hollow block, puro cash. Kaya tapos, ito naman, kung hindi cash ang hinahanap ng mga kurimaw na to, naghahanap din to ng ginto. Mau Zamora, thank you. Mau Zamora, ang nakakapagtaka lang, bakit inaayunan ng isang Bongbong Marcos na nakukuha pang magsinungaling at nakukuha pang nagpapatunay na bilang fake news na walang tear gas, walang sundalo, at dead na siya kung may namatay man na kababayan natin. Bakit sinasang-ayunan niya ang tanong mo? Because siya ang nag-utos, Marlon. Sa statement naman niya, nung hinarap niya ang mainstream, ang paid stream media, Marlon, nung sinasabi na ano po yung masasabi ninyo na meron daw injustice na nagaganap sa KOJC, ganyan-ganyan. Sabi niya, di ba ang sagot niya, isa bang human rights violation na marami ang pulis. Ginawa namin yan dahil kami, di ba? Meron ng admission doon sa kanya na he is behind all of this. Kami. Yun, ito maliwas na naman sa sinabi ni DILG Secretary Benhur Abalos nung minsan niyang sinabing wala siyang kinalaman doon. Sa'yo naka-under ang mga pulis, wala kang kinalaman? Kung din to no? Ito si Bongbong Marcos, palibasa, pinangako niya nakakampanya yung Talyano Gold. Dahil wala kayong maibigay ngayon na Talyano Gold. Hinahanap niyo naman yun, paniwala niyo, may ginto ngayon sa compound ng KOJC. I don't think, not in our, not from our department. Ibig sabihin, hindi department natin, hindi ang media bureau ng BBM campaigning. Maybe during the past election. Kaya ako naman sinabing na ipangako, kasi ultin siya mismo, hindi niya binaril na walang Talyano Gold. And maraming tayong kababayan ang naniwala na kapag naging presidente ang isang Marcos Jr., ipamimigay niya ang Talyano Gold sa mamayang Pilipino. Kaya maraming Talyanista ang naniwala. I never believed it, Marlon. Ako rin, tinatawanan ko. Tapos kasi lumabas din ng kanyang nanay naman sa isang Mel Chanco interview, if you remember that, Marlon, na ipinakita yung mga kung ano-anong bank certificate of gold bars and things na ganyan, na sinasabi nito na mababayaran nito hindi lang ang utang ng Pilipinas, kundi ang mga kalapit bansa ng Pilipinas dahil sa laki ng gold reserve na meron sila or gold deposits. At mismo si PRRD nagsabi, di ba? Na willing silang ibigay yun sa taong bayan. Tapos biglang lang binawi. Yes. Grabe. Marlon, yun ang unang konsepto ng Maharlika Fund. Tama. Ang ibalik sa tao
ng mag-asawang Imelda at Marcos Sr. kung ano ang wealth na meron sila, ill-gotten wealth man yan o wealth man na personal nila ay ibabalik sa tao or sa National Treasury para pondo ng ating bansa. Yun ang unang konsepto ng Maharlika Fund because this was explained to me. I was personal witness to that explanation by a very, very dear friend of Imelda Marcos, Wow. who was Cherry Covarrubias. You just need to like Google who Cherry Covarrubias is to Imelda Marcos. Kaya asa na ngayon ang Maharlika Fund? Iniba na ang konsepto kasi Minadali, tapos palpak naman pala. pati nga ang isang Cherry Covarrubias, Marlon, naglaho na rin sa pakikipaglaban niya na ang gusto lang naman niya ay matulungan ang isang Imelda Romualdez Marcos na maisakatuparan di umano ang Last will of testament. yung will na yon na i-execute yung gusto ng kanyang asawa. Oo. Pero syempre hindi na magagawa yan dahil sino ba naman ang gugustuhin na ang family wealth ninyo ay mapunta lang sa estanghero? Grabe, no? Diba? And Not in this kind of, bigla ko naalala yung children. yung Yamashita treasure, Mm. yung Golden Buddha na sinasabing inagaw din ng tatay ni Marcos Jr., ni Marcos Sr. O ngayon, ano ginagawa nyo? Pilit kayo naghahanap sa paniwala nyo na merong ginto sa KOJC compound at para agawin din. Di ba? Eh, sabi kayo ng sabi na may heartbeat. Nasaan yung heartbeat na yun? Baka sa Quezon Ave. Anyway, may sinabi nga pala pag si Agent Jonathan Morales nung rally, nung unang araw ng rally sa Liwatang Bonifacio. Nakakasama niya sa Quezon Avenue si General Torre. Hindi ko, Agent Jonathan Morales. Baka naman sa heartbeat kayo napunta ni General heartbeat ko Torre. yun, di ba? Heartbeat nung panahon natin nung Huwag mo 80s, kasama, 90s. sandali lang. Pam. Huwag mo kong Hindi ko kaya, di ba? isasama. Nung panahon natin yung Ayun. heartbeat, di ba? Puntahan mo yung heartbeat. kabatch mo. Ayun. Eh ngayon kasi, yung heartbeat puro, ngayon yung, ano na ngayon ang heartbeat kay TV Bar, pero sa basement nun, may Silvanos. At Silvanos ba? O kita mo, hindi ko alam. Meron ano. Pero alam mo may basement. May basement doon. Police reporter tayo. Police reporter tayo. Huwag kang malisyosa. Police reporter tayo. Anyway, doon sa basement Huwag mo sabihin mo, yun, na parang at hindi ito yung basement na rehab, di ba? Oh. Yung basement na yun, nandun ang massage parlor. O, Agent Jonathan Morales, doon pa kayo nagkasama niya, no? Ni General Torre. At yung pangalan niya nun, Heartbeat. Baka ibang heartbeat niya hinahanap. Ganyan ni ka ng General ganyan. Torre. Alam mo bang nanonood si Sir JM at si Mami Morales? Kaya nga, naiintindihan ni ma'am yan. Kasi, Ma'am, kasi hindi operatiba si Agent Jonathan Morales eh. Naiintindihan yan. Hindi, natatawa na Kailangan ako. may mga operation yan sa lahat ng lugar merong operation ng mga operatives. Actually, natatawa ako kasi nung pumunta siya, ay na-interview siya ni Ma'am Harlika eh. Oo. Na, yun nga, kinuwento niyo, kinonfirm nga niya na nagkakasama sila sa pambababae. Tapos bigla siyang sinabi niya doon sa screen niya. Marap siya kay commander, sabi niya, huwag kang magagalit ha. Kwento lang to ha. Ano Sir JM? Huwag mong i-deny. Kitang-kita namin yun, dinig na dinig namin yun. Umamin ka na. Kailangan pa ba tubigin ka, Agent Jonathan Morales? Ito yung Tinorture. Tinorture, ito yun. Uy, pakipantay naman po yung likes. Pakipantay. Naman! Sabi ni Agnes Padilla. I cannot wait for the day na dumating, Marlon, ang isang Agent Morales at Cathy Binag na magkatabi Oh, sana. sa committee hearing sa Senate. Sana. Nasa ano na raw si Torre Vista? Nasa KOJC compound na naman. May ginawa na namang kabangagan, sabi ni Nene Eves. So humupa na ang kanyang kabayagan. Oo. Merong ano, Napamamaga. kung sabi ni James Paraiso, meron KTV bar po yung Heartbeat and sa baba po nun, punta po kayo, subukan nyo. Meron pa bang Heartbeat? Ano, KTV bar nga. Eh, Marlon. And meron pang massage parlor doon. Punta ko kayo. And wag nyo kakalimutan, no, yung Monkey Pass o MPAX Yes. sa Quezon City nag-start. Although maagap naman yung pag ginawang action ni Quezon City Mayor Joy Belmont. At sa spa ka mo Sa nag-start. O, Okay. mo ini-encourage Kaya yung mga pumunta gusto sila. magka-MPAX ha, punta kayo. Oo, wag nyo Joke lang. tutularan. Joke lang, masama ba mag-joke pag nagbabagyo? Ayan. Ano na naman kaya ginagawa ng pulis na to? Ang 10 days na yata sila, no? 10 araw. 11 na nga yata ito, Marlon. Alam ko 9 kahapon. Paki-correct nga ako kami. Grabe, no? And tama yung sabi ni Atty. Vic Rodriguez. Kung ganyan kalaki nga ang compound, 30 hectares, i-cluster nyo ang paghahanap. Hindi yung lalahatin nyo, hirap na nun. Marlon, paano mo mahahanap ang isang taong nagtatago at hindi mo talaga mahahanap dahil wala dun sa area na Wala yun? na talaga eh. Even, Sinagot na nga sila ni ng VP buko Sara. na kain ko. Ano lasa? At tawag dito, even VP Sara believes that Pastor Kiboloy is no longer in Davao. Oo, nung Nasa langit na nga daw. tinanong, sabi ni VP Sara, may ganun pa. Ang galing talaga. Kuha ni VP Sara yung mga punchline na Ng ni Tatay tatay Digong. niya, no? Sa channel, yung sense of humor eh. Nasa kanyang sense of humor. Actually, ang walang sense of humor, I don't know kung maniniwala kayo sa akin ha, si Kong Pulong.
siya yung pinakaseryoso sa buhay. Mali mo Yung naman. mukhang pinaka-stricto. Oo, mali mo naman. Siya yung Mali kuya mo. na hindi mo pati. Talagang si Manong Pulong. Mali mo naman. Yung mga ganyan, alam mo pa, pagka gwapo ka talaga, kailangan mong magsuplado eh. Wow! Buti na lang Diba, ako, Manong friendly mo. Kasi di ako gwapo, no? Buti na Diba, lang Manong ako, Pulong? accommodating mo. Alam mo, Pam, ang wala talagang sense of humor sa akin. Unang-una, wala nang sense, wala pa humor. Sino? Si Marcos Jr. mismo. Totoo din naman yun. Wala kapilapin. Hindi siya kasi nakikipag-usap sa tao na hindi naman niya core. Sabi nga ni Cathy Binag, no, napaka ano niya, no? May termino siya sinabi. Hindi siya people-oriented. Hindi siya people-oriented, no? Kasi pero ano eh, I think may trauma siya in the past. Kaya, Nagkaroon na nga ng Stockholm Syndrome yung mama. Alam mo ba yung gano'n? Yung halimbawa yung kidnapper. Halimbawa, may kidnapper kita. Oh. Tapos hinostage mo ko for a long time. Tapos yung nai-inlove na ako sa'yo. Yung mga gano'n. Ganun. Siya, yun. Tapos siya naman, di ba? Meron silang parang supposedly trauma with the Americans. Kasi yun yung talagang nag-extract sa kanila sa Pilipinas, di ba? Tingnan mo ngayon kanino siya nakikiapid. kaya himugpit siya sa, Amerikano. sa mga Amerikano. Oo, diba? Mag-e-election na sa November. So, mawawala na si Biden. Ay, sino mga taga-US? Hello, Dolores. Sorry. Sino yung mga taga-US dyan? Kumusta po ang bilang or angat between Kamala Harris? Ang ratings niya. Kamala Kamala debate. and, Kailan ang debate, no? Kamala and Trump. Kamala versus Trump, no? Oo. And alam ko pa rin, Pam, yamado talaga siya. Yamado pa rin si... Yamado yung sangat? Yes, yamado pa rin si Trump. Message ko yung anak ko. Si Trump? Iba pa rin si Sa Trump. Trump. Iba pa rin, no? Tama ba? Ayan, si Jules! Ang daming Dami kasi, Di ba, no? I'm from taga-US okay daw si Jules. What do you mean Kamala is waiting? Talaga? So, may laban? Uy, may percentage. 41-45? Malapit Wow, yun. talaga. Dikit to. Lumalakas si Trump. Pero kung ako tatanungin nyo, dahil magnoong kasi si Trump, saka si Tatay Digong, paano mag-Trump tayo? Kasi marami yung nagsasabi na malaki ang magiging epekto ng resulta ng eleksyon sa Amerika sa sitwasyon natin sa Pilipinas. Kasi pagka-Trump, hindi na mangyayari to, baka mawala pa bigla yung EDCA. Archel Sario from SDS New York. Hello po. Neck and neck. Ay, ano pala Marlon, hati din ng viewers natin. Okay. Na may team Kamala, may team Trump. Kumbaga, may team Katete Oo. at may team Kaebon. Ako wala akong problema. Hindi naman para din, let's say kami, yung gagawin nating effort, Marlon, sa midterm election, it is not to impose on people kung sino yung iboboto. Yes. We are just here to also guide them and to lead them na ang dapat nating iboto. Parang sa pagpapakasal yan, Marlon dapat may chemistry ka dun sa papakasalan mo. Na-meet mo na kung ano yung tunay na pagkatao. Yung sa atin, kung syempre wala naman tayong chance din na ma-meet sila personally, Marlon. Pero as long as yung sa kanilang mga adhikain at kanilang mga proyekto ay ikabubuti mo bilang tao. Ang dami mong halimbawa, kasal pa. Papakasal ka na, Pamela? May nagpo-propose nga sa akin Hindi, Marlon, totoo yan. Na dapat kilalanin ninyo, dapat para you share the same core values in life and as much as possible, Marlon, bagong mukha. Kasi, di ba, kung iboboto mo ang isang taong hindi nag-perform at iboboto mo ulit, what do you expect of him or of that person? You think this time around, sige na promise, mag-deliver na Ako kasi, Pam, alam naman natin na mulat-mula, lagi na lang nakaasa at lagi na lang tayong nakatanghod sa bansang Amerika. Aminin natin o hindi yan. Pero kung totoo man, ang sinasabi ng ilang eksperto na kapag kasi Trump ang manalo, hindi magkakaroon ng problema patungkol sa gera sa pagitan ng Amerika at China. At yung itong tabi-kabilang EDCA sites natin, posibleng mawala at malis kung si Trump. Wala akong legal basis or sapat na dahilan. Pinagbabasihan ko lang yung mga sinasabi ng mga eksperto na pagka si Trump, magkakaroon ng magandang epekto to para naman sa mamayang Pilipino dahil ang ugali ni Trump ay kasing ugali ni Tatay Digong at ang foreign policy nila ay isa. Iisa. And pro-life kasi ang Trump. So, syempre, kapag pro-life ka, ayaw mo ng war, at maraming bagay ang uunlad kapag ang dalawang bansa o ilang bansa ay wala sa gera. Marlon. Ang Tatay Digong naman, pro-life, pero pro-death din sa mga drug lord. Ako din, Marlon, naman parang if there is not a way na baguhin ang isang masamang, di ba, yung matweak mo yung masama into mabuti, we're not saying anything here that he did something or things like that. Pero minsan kasi masasambit mo na lang na parang, di na lang mamatay ito. Di ba? Yeah. May joke nga na kapag nga mas malala ang isang VP Sara kay Tatay Digong, kasi ang kay PRRD, ang tanong is,
ano nang update dyan? Kay VP Sara, bakit buhay pa Ba't yan? buhay pa yan? May mura pa. Oo, yun. Buhay pa yan si VP Oo. Sara mismo. Ayun, 15 minutes na pala tayo, ang bilis. Ayun, sarap na. Napakamaulan po ang ulan. Kulang na lang eh, meron kaming wiper. Oo nga, ito, ikaw nga hindi ka pa nagpupunas eh. Ako nakailang punas na ako. Kasi nakikita ko na yung ano niya, yung nag-dry na yung mga tubig. Uy, end live muna kami. And bukas no, sana hindi na ganito kasama yung panahon para marami ang dumalo sa Solidarity Rally sa Liwasan Bonifacio. Alas 3 ito. Ay, na-report sa ang Maisog HK sa Police Oo, Intelligence oo, Report oo, laban oo. sa Maisog sa Oh, HK. may nanalbahe. May Wow. nanalbahe sa ano. Pero may mga nagdatingan pa rin. May mga nagdatingan pa rin. Boss Jojo and sa mga kababayan nating OFW sa Hong Kong, mag-ingat po kayo Panindigan lagi. lang. At doon tayo sa, we always err on the side of safety all the time. Mag-ingat po kayo lagi. Mag-ingat kayo. Yes, sa mga nagtatanong po, meron pong bagyo dito sa Pilipinas ngayon na nakasentro sa Bicol. Ito po ay si Bagyong Enteng. So Enteng. lahat po ay mag-iingat. Ayan po, napakalakas ng ulan. Diyos ko. May hearing mamayang alas 10. Expect sa Pogo na naman to and may mga pinapatawag na mga immigration officers na tulad ng sinabi ni Bongbong Marcos Jr. na may ulong gugulong. Ilang linggo na po ang nakalipas, ilang araw na, wala pa akong gumugulong. Wala tayong nakikitang ulo na gumugulong. Walang iniwan to sa sinabi niya, bilang na ang araw ng mga smugglers. And nagbilang na lang ho tayo. Yung iba nga, napagod Pati mga smugglers, nagbilang na lang ilang araw. Oo, Pero wala. na parang yung bilang nila, pinapantayan nilang wala yan. Ganyan ka fake news talaga tong Wala yan. Ay, nako. Isa kang kaya tama ang VP Sara. Isang malaking pagkakamali para iboto siya ng mamayang Pilipino. Ang isang Bongbong Marcos Jr.